Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 14 na linggo sa karaniwang panahon at unang linggo para sa buwan ng Hulyo. Month of July na tayo at napakabilis dumaan ang araw, dumaan ang buwan. So, kamusta po ba tayo? Kamusta po ang linggo ninyo? Naubos ba yung labahin? Tutusin ngayon, yung mga nanay parang hindi na talaga concern yung maglaba. Kasi wala na yung nagkukusot. Puro washing machine na. So, hindi na yan. Dati kasi, di ba, no, maririnig nyo, naglaba na, namalansya pa, magluluto pa, maglilinis pa. Laging ganyan, di ba? Kaya pagod na pagod na. Kagigising lang, haggard na ang mukha. Pakitingnan nga yung mukha ng katabi kung haggard na. Kagigising lang naman yan. Di ba? Ang dami nating ginawa sa mga nagtrabaho mula Lunes hanggang Biyernes, nagtrabaho kayo, mga naghanap buhay, yung mga may tindahan, karinderya, talagang bukas yan. At totoo naman nakakapagod. No? Pakitanong nga ulit yung katabi kung napagod ka. Baka naman kasi hindi naman talaga. May mga tao din namang napapagod dahil wala silang ginagawa. Yun yung mas nakakapagod, di ba? Kasi yung pagod, nawawala yan kapag nalalaman mong nagkakaroon ka ng sense of fulfillment kasi nagawa mo yung dapat mong gawin. Napagod ka. Pero masaya ka kasi nagawa mo yung dapat gawin. Kaya kung ano man yan, kung sakali sa mga may problema dito, sa mga may pinagdaanan nitong mga nakalipas na araw o nakalipas na buwan, deserve mo ang magpahinga.
at dapat ka lang magpahinga. Sa narinig nating ibanghelyo, no, sa araw na ito, kailangan lang din natin talaga kasing pakinggan ng mabuti ang bawat salita na ibinibigay at ipinapahayag sa tuwing tayo ay dumadalo ng misa, kasi diyan tayo kumukuha ng gabay. At diyan ipinaparating ng Panginoon ang kanyang mensahe para sa atin. Bagamat libo-libo tayong tao dito sa gagalangin, pero hindi pa natin napupuno, hindi pa natin nag-uumapaw ang tao dito sa bawat misa ng ating parokya. Hindi ko alam kung dinadahilan ba nila, pagod kami kaya hindi na kami magsisimba. Kaya tingnan po natin mabuti at pakinggan, ha? Sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na mga nabibigatan at napapagal sa inyong mga pasanin. Kapag sinabing pasanin, ito yung ating mga responsibilidad. Pasanin mo bilang magulang. Pasanin mo bilang kapatid. Lalo na kung ikaw ang nagtatrabaho, breadwinner, nagpapaaral. Yan yung mga pasanin. Pasanin mo kung ikaw ay lingkod ng simbahan. Pasanin bilang isang lingkod ng bayan. So ito yung mga pasanin. Ito yung may mga sinusolusyonan tayong problema. May mga nakakaranas na problema kahit nga sa relasyon. Pasanin din. Lilinawin ko ulit. Baka yung mentality kasi natin, na kapag lumapit tayo sa Diyos, mawawala ang lahat ng problema. Tandaan niyo po, yung problema, hindi yan mawawala. Pero ikaw, pwedeng mawala. O baka nga, wala ka na sa mundong ito, may iwan ang problema. So, sino gusto niyong mauna? Yung problema o ikaw? Ano sa tingin ninyo? Kasi totoo naman, di ba? Kung isipin nyo, ano man pinaproblema natin? Pagkain. Bata pa tayo, problema na yung pagkain. O, medyo nag-level up. Dati hindi mo naman pinoproblema yung Meralco. Ngayon, pinoproblema mo ang Meralco. O, hindi naman mawawala yan. Nandyan yan Unless, wag tayong gumamit ng kuryente. O, problema yun. Ulitin ko ha. Hindi yan mawawala. At hindi rin yan, hindi ka nandito para mamaya paglabas mo, okay na, wala na. Andyan pa. Hindi minamagic ng Diyos yan. Kasi sa bawat problema, may itinuturo din naman sa atin ito. Ang bawat problema ay nagdadala sa atin sa isang mas paglago o yung maturity na tinatawag. Ano ang sabi ni Kristo? Baka ma-misinterpret, hindi naman totoo yung Diyos na yan. Dasal ako ng dasal, hindi naman nawawala problema ko. Hindi nga yan. Dahil ang sinabi ni Kristo, kayong mga napapagal, kayong mga nabibigatan, kahit sa mga sakit, tandaan nyo ha, lumapit kayo sa akin, at ang sabi niya, pagpapahingahin ko kayo. At habang nagpapahinga, tuturuan ko kayo. Di ba? Tuturuan. Kayo pa rin ang haharap ng problemang ito, pero tuturuan tayo ng Panginoon kung paano ito harapin, kung paano ito lutasin. Kasi lahat ng problema may solusyon. Kung wala yung solusyon, wag nang problemahin. Hindi dapat problema yan. So lahat ng problema may solusyon. Itong pinoproblema natin sa mga korupsyon, may solusyon yan. Ayaw lang nating gawin. Bumoto ka kasi ng tama, yun ang solusyon. O ngayon, babalik ko ulit.
Malinaw po ba yung sinabi ni Kristo? Sa mga napapagal, sa mga nabibigatan sa kanilang mga responsibilidad, kalma lang. Hindi yan matatapos. Kaya nga sabi ko kanina, naubos ba yung labahin? Hindi. May panibagong tambak. O, kung para wala na ka ng laban, disposable na lang lahat. Naubos ba ang hugasin? Hindi. O, di mag-paper plate na lang tayo para tapon. Pero hindi pa rin kasi magluluto ka. O, ayaw mo nang magluto, bumalik ka na lang sa karinderya, lumabas ka lang dito sa gagalangin, ang daming tindahan. Ang kulang sa atin, pahinga. Isang gusto natin tapusin lahat. Gusto natin magtrabaho ng magtrabaho para sa susunod na linggo mayaman ka na. Hindi tayong Meralco na yaman lang ng yaman. Diba? Pero wag mong ipagdamot sa iyong sarili ang pahinga. Kaya nga nagtakda ang Diyos ng araw para tumigil tayo. Kahit ang mga hayop, pinatitigil, kailangan ng pahinga, lalo ikaw pa, kasi pag hindi ka nagpahinga, magkakaroon ka ng toxic sa katawan, ang isip mo magiging toxic, pati mga tao sa paligid mo, malalason mo sa iyong mga pinag-iisip. Yung akala nyo po, no, yung, magbakasyon tayo, deserve ko ang magbakasyon. Sige nga, sino ba ang nagbakasyon na hindi napagod? Sige nga, sasabihin nyo, bakasyon tayo, o mag-swimming tayo. Di ba pagdating nyo, pag-uwi, pagod kayo? Gusto nyo nga ulit mag-leave. Yan sa mga may trabaho, di ba, mag-Boracay tayo, long home weekend, mag-resort tayo. O, pagtapos ng outing, tinatamad kang pumasok. Kasi hindi yun yung pahinga na sinasabi sa atin. Pahinga. Pahinga kasama ang Diyos. Matuto tayo sa Diyos. Makinig tayo sa Diyos. Kaya ang pagpunta dito, ang pagsisimba, hindi dapat kinapapaguran. Hindi ka dapat napapagod dito. Kasi ang tanging hangarin ng Diyos, makapagpahinga ka. Kaya nga yung iba sa inyo, pinatutulog ng Diyos. Tingnan niyo yung katabi niyo kung tulog na. Kasi di ba napagod eh. Kaya okay lang yan. Kung matulog ka, okay lang yan. Gusto matulog, yan. Adoration Chapel. 1 oras ka dyan. Paglabas mo, rested ka na. Di ba? Yun lang nga, yung mentality ng karamihan sa atin, hindi na ako magsisimba kasi pagod ako. Hindi ako magsisimba kasi Lunes hanggang ganito. Ang dami kong ginawa. Tutulog na lang ako. Pero sa mga nagsimba, alam niyo naman, di ba, yung iba din yung pakiramdam. May ginhawang dulot ang pagsisimba na sana hindi lang tayo yung makaranas. Sana mas marami pa dahil ang panawagan ni Kristo para sa lahat. O sa mga may pasanin, sa mga nabibigatan sa buhay, wala kang ibang dapat puntahan kundi sa piling ng Diyos. Dito at ito ang araw, ito ang oras na ikaw ay pinagpapahinga ng Diyos. Amen.